Bonjour to naman, hello kawan, nandito ulit ako, si Nars Toby, ang inyong kaibigan at kabayan nurse, maghahatid sa inyo ng konting kaalaman at ideas. Kaya naman ngayong linggo ay may matututunan ulit tayong bago, kaya dapat ay maging masaya tayo dahil libre lang natin ito natututunan. Last week nga ay naituro ko sa inyo ang les articles définis, kung tawagin in French, in English, yan yung definite article na the. Naalala mo pa ba? Kung naalala mo pa, congratulations. Sa mga hindi pa nakapanood at kung gusto mo naman reviewin, please panoorin nyo muna yung video ko kasi medyo related yung ituturo ko ngayon. Actually, related talaga siya dun. Kasi yung video natin ngayon ay additional doon sa una nating video. So, ito nga ay yung pagpapolish lang talaga na natutunan natin last week is talaga yung basic ruling ng French sa paggamit ng... Yan siya guys. Medyo maingay. Sorry naman. Sinichempoan ko lang na tahimik siya. Ayan. Ayan nga, sorry naman. So, yun nga, so, handa na ba kayo? Kasi parang ito hindi pa handa. O, talon. Sige, talon. Nandyan na nga. At tumitsyempo nga lang ako kung kailan siya tahimik tsaka kung sasalita. Sana ay naiintindihan nyo pa rin. So, ayan, enjoy na siya sa atin kasi nga, hindi talaga siya tumitigil ng kakatalon at super hype na ating bebe. So, yun na nga, last week ay tinuro ko sa inyo yung 4 na articles. Kung natatandaan nyo pa is lo, la, le, and el apostrophe. Yung lo and la, wala na akong idadagdag doon. Yun talaga yung kanyang ruling. Ginagamit siya for masculine and feminine words. Pero singular, okay? So, yung les, dito ako may itadagdag sa inyo. Di ko alam kung nung naalala nyo pa, sinabi ko, ginagamit siya for plural words and pinopronounce siya as silent S. Yes. Pero, meron tayong tinatawag na liaison sa French. Liaison, ito yung mga, usually silent siya, pero pag ang kasunod niyang word ay vowel, napopronounce natin siya. So, for example, yung les, ginagamit natin siya for plural word. Or yung plural na word is nagsisimula sa vowel, ay ginagamit pa rin natin yung les, pero pinopronounce na natin yung s. So, paano yun? So, halimbawa, itong orange. In French, ito ay orange. Pag plural na to with s, orange, les, orange, les oranges. O, diba? Pinonounce ko na yung S. Les oranges. So, yun yung another ruling ng na gusto ko idagdag sa inyo. Actually, hindi ko talaga to dinagdag kasi ayoko kayong ma-overwhelm sa unang video at ayoko na malito-lito kayo about pronunciation lang naman kasi yan. So, pero very important ang pronunciation in French kasi yan yung mag-identify kung ano yung word na sinasabi mo. So, napaka-importante ng pronunciation, guys. Huwag natin yung kakalimutan. So, kaya, yun pa rin ang ruling. Pag plural words, we use les, pero nagbabago lang yung pronunciation kapag ang word na kasunod ay start sa vowel or kapag ang kasunod ay consonant. Okay? Next. Idadagdag ko naman, sinabi ko na el apostrophe, di ba? Sa el apostrophe, ginagamit natin siya for vowel words. Like na, one piece of this is l'orange. Pero, hindi lang siya sa vowel ginagamit, guys. Pati na rin sa muted H. Ano yung muted H? Ano yung H mue? Ito yung sinatawag na H muted. Yung mga words in French na nagsisimula sa H, pero hindi pinopronounce. Ano yun? Ba't ganun? Diba? Ganun talaga. May mga French words na may mga letters na hindi natin ipopronounce. So, for example, hotel in English, in French, we have the same spelling ng hotel. Hotel pa rin siya, H-O-T-E-L, pero ang pronunciation niya in French is hotel. O-tel. Silent H. Kaya naman, pag plural na hotel, maraming hotels, the hotels, in French, we say les hôtels. Les hôtels. So, les pa rin ang gamit natin. Mostly, di ba, sabi ko nga, silent yan. Pero kapag vowel at muted H, pinopronounce natin. So, les hôtels. So, paragdagan nga lang ito sa una nating natutunan. Una is yung le for masculine, la for feminine, les for plural, l apostrophe for vowels, and muted H. Okay? So, pronunciation ng les, silent S kapag ang kasunod niya is consonant except muted H. So, kapag naman ito ay vowel at muted H, we pronounce the S like les hôtels, les oranges. Okay? Natutunan mo, ito na yung final talaga, les articles définis na ito na yung buong rule kapag gagamitin mo yung salitang the in English, les articles définis. So, yan yung ruling at yan yung kung paano natin siya babasahin. Guys, napaka-importante kasi ng pagbabasa ng words in French. Nagbabago kasi yung kahulugan niya kapag hindi mo napopronounce or napopronounce mo yung isang letter. So, okay? Thank you naman sa lahat ng sumusuporta sa atin dyan sa YouTube, sa TikTok, sa Facebook, at sa mga nag-comments. Meron talaga ako ng mga nare-receive na magagandang comments na nagsabi na sana magtuloy-tuloy pa ako magturo ng French. Kahit naman basic lang, meron tayong matutunan. Magandang bagay ito, guys, na meron tayong natutunan.
Maraming salamat ulit sa inyong suporta. Hanggang sa muli. Au revoir. Bonne journée. Bye-bye.